Shalom, shalom sa inyong lahat. Muli tayo magsasama-sama para magbulay-bulay sa salita ng Diyos. Bago nga ang lahat, tayo muna ay yumukod, manalangin, and let's seek for the presence of God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Yahweh. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Orabahanda Yeshibabakan, Rabarabasinda Dadahibabarabay. Waba Father, ang Diyos ng bansang Israel, ang Diyos ng bansang Pilipinas, ang Diyos ng bansang New Zealand, ang Diyos ng buong mundo, ng buong kalawakan, ang may lalang ng langit at ng lupa, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ang aming Diyos, ang Diyos ng aming sambahayan, ang Diyos ng aming buhay. Ba Father, patuloy namin sa iyong binibigay lahat ng luwalhati, papuri at pasasalamat. Iisang Diyos na aming pananampalatayaan sa Espiritu at katotohanan. Ba Father, dakila nga iyong katapatan. Palagi mo kami, Panginoon, pinaparanas ng iyong pag-ibig, ng iyong pagpapala at pakikipisan. Ba Father, niyukod namin sa iyo lahat ng aming pagkakasala. Maliit, malaki, sinasadya o hindi, nalalaman o hindi, Panginoon. Ama, inamin namin ito at pinagsisihan. We pray, Panginoon, sanctification from the blood of Lord Jesus na tumigis mula sa krus ng Kalbaryo. Ba Father, patuloy rin namin, Panginoon, isinusurrender ang aming buhay to be filled, Panginoon, with your Holy Spirit. Ama, salamat din, Panginoon, sa pagkakataon na ito na magamit muli to share your word, Panginoon. I pray, Panginoon, anointing revelation from you. Itago mo lamang ako sa likod ng iyong krus. Maging ako'y turuan mo, at lahat, Panginoon, na makapanood ng video na ito, ihanda mo, Panginoon, ang aming puso, isipan, ang aming buong pagkatao, at ang aming espiritu, Panginoon. Gawin mong matabang lupa, Panginoon, ang aming mga puso. Patuloy mong punuin ang aming mga isipan ng iyong mga salita. Busugin mong aming espiritu, Panginoon, ng spiritual food na mula sa iyo, Panginoon. Aba, Father, salamat mo muli sa iyong lahat ng luwalhati, papuri at pasasalamat. In Jesus' mighty name, our God and Savior. Amen and Amen. Simulan po natin sa ang gawain na ito ang mula sa salita ng Diyos. From Revelation chapter 6 verse 9 to 11. Basahin ko po sa Tagalog. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumakanila. Verse 10. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, O Panginoon, banal at totoo, hindi mo hahatulan o ipaghihiganti ang aming mga dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Verse 11. At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal, at sa kanila'y sinabi na magpahingang pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng mga kanilang kapwang alipin at sa kanilang mga kapatid na papatayin na manggaya nila. Dito po kasi sa verse na ito, sa chapter 6 verse 9 to 11, binuksan na po yung seal, fifth seal, kalimang seal, kasi po yung unang apat, kung magkakaroon po kayo ng time na mabasa nyo, is yung apat na kabayo, which may mga nakasakay doon. Kung gusto nyo pong malaman kung sino po yun, is simulan nyo po basahin. Pero para hindi po tayo humaba, ang ang isi-share ko po sa inyo is yung verse 9 to 11. Pinakita po to kay Juan. Pinakita sa kanya na nung pinuksan na ng Panginoon yung fifth seal. Nung mabuksan yung fifth seal, nakita niya under the altar, sa ilalim ng dambana, nandoon yung mga kaluluwa na mga servants ng Panginoon na pinatay.
nandun yung mga servants na humihiyaw, sumisigaw ng malakas sa Panginoon. Sabi nila sa Panginoon, hindi mo hahatulan o ipaghiganti ang aming dugo. Humihingi sila ng vengeance. Kasi pinatay sila dahil sa word of God eh. Nung nabubuhay sila, sa kadahilanan na sinishare nila ang word of God, ang gospel, pinapakilala nila ang Panginoong Hesus, may mga taong kumitil ng kanilang buhay. Sabi nila, hindi mo po ba Panginoon ipaghihiganti ang aming buhay, ang aming dugo? Sabi, ang ginawa ng Panginoon, binigyan sila ng white robes, dinamitan sila ng maputing balabal. Sa English po, white robes. And then sinabi sa kanila, take rest. Magpahinga muna kayo ng kaunti pang panahon sapagkat marami pa sa inyong mga kapatid ang papatayin. Amakin nyo po yan. Saktong-sakto po yan sa nangyayari ngayon, lalo na sa mga kapatid ko sa pananampalataya, sa mga Christian. Siguro kilala niyo rin naman si Charlie Kirk. Kilala lang siya ng mundo as a right-wing aktivista, political activist. Pero kilala siya ng mga Kristiyano na evangelist. Evangelist kasi sa labas na siya nag-preach ng gospel. With boldness. Puno ng katapangan. Na pinapakilala niya talaga ang Panginoong Hesus. Kinakalaban niya ang iba't ibang ideology ng mga antichrist na ideology. Kinakalaban niya ang communism, transgenderism, yung mga LGBT community na hindi kumikilala sa Panginoong Hesus. Dinadaan niya sa debate, open dialogue, at sa nakalipas na araw nga lamang, kinitil ang kanyang buhay, pinatay siya at binaril siya sa liig. Ang calling ng Panginoon sa mga Kristiyano is to share the gospel. Ang calling, mabigat yan. Kung ang wages of sin is death, pag may calling ka at gusto mo na rin mag-share, may sakripisyo rin yan ang pag-share ng gospel kasi haharap at halap ka sa persecution. Sa modern time natin ngayon, sa mga kabataan na naka-witness, sa mga Christian youth na naka-witness, na mayroong pinatay na matapang na nasi-share ng gospel. Kung maaalala nyo rin, dito sa Revelation chapter 6, verse 9 to 11, marami nang pinatay dahil sa pag-share ng gospel. Sinabi nila, Panginoon, kailan nyo mo ipaghihiganti? Sabi ng Panginoon, magpahinga muna kayo ng sandaling panahon sapagkat marami pang papatayin dahil sa pag-share ng gospel. Kung maaalala nyo po, sa Acts chapter 6 to 7, meron po ron yung unang na-record o na-remembered na disciple ng Panginoon na pinatay dahil sa pag-share, sa pagpapakilala niya boldly sa buhay ng Panginoong Hesus. Kung maalala niyo po sa Acts chapter 6 to 7, doon po doon lang po sa maiksing chapters ng 6 to 7 nabanggit ang pangalan ng disipulong si Esteban sa Tagalog. Una po, naghanap ng manggagawa yung 12 disciples. Deacon diakono si Stephen. Gamitin ko na lang po yung Tagalog name niya, si Esteban. Sinabi sa Acts
6, sinabi sa Acts chapter 6 verse 5, si Esteban daw is a man full of faith and of the Holy Spirit. Puspos siya ng pananampalataya at ng banal na espiritu. Sa Acts chapter 6 verse 8, sinabi doon, si Esteban nag-perform with great wonders and signs among people. Siguro nagpagaling siya ng may mga sakit in the name of Jesus, mga miracles na hindi maunawaan ng mga unbelievers. At dahil doon, maraming mga kalaban, lalo na yung mga sa sinagoga, dinala siya doon sa Acts chapter 6 verse 9 to 14. Nakipagdebate siya. Nakipag-dialogue siya doon sa Synagogue of the Freedman, or sa King James Version, Synagogue of the Liberties. Walang makatalo sa kanya, like ni Brother Charlie Kirk. Si Esteban, nakikipag-dialogue, nakikipag-debate rin. Walang makatalo sa kanya. Kaya ang daming nagalit sa kanya. Pinapakilala niyang Panginoong Hesus siguro ng panahon na yon sa loob ng sinagoga, kasi follower of Christ na siya. Wala na siyang ibang ipakikilala kundi ang Panginoong Hesus na rin naman, di ba? Pero yung mga nasa sinagoga, ayaw pa nila kilalanin ng Panginoong Hesus hanggang sa umabot sa Acts 7. Dinala siya sa Sanhedrin Nag-speech si Esteban about the history of Israel mula kay Abraham hanggang sa panahon nila Solomon. Doon parang nag-speech siya, siguro nagmonolog siya sa gitna ng Sanhedrin. Doon pinapaalala niya kung paano pa ulit-ulit na nag-resist ang bansang Israel sa mga God's messenger, sa mga prophets, hanggang sa dumating yung later part na inaccuse niya yung mga leaders of murdering the righteous one, which is Jesus. Ang dami nasaktan sa ginawa niya, pero binanggit niya yun, shinare niya yun boldly and courageously, sapagkat yun ang katotohanan. At dahil doon sa katapangan na yon, sa pag-share niya, yung council sa Acts 7, sa later part ng Acts 7, dinrag nila si Esteban sa labas ng city at pinagbotuhan nila, stoned to death. Pero bago mamatay si Esteban, he prayed for his killers. Binabato na siya, pinapatay na siya, pero he prayed for his killers. Sabi niya, bago siya namatay, sabi niya, Lord Jesus, receive my spirit. Kasi bago siya mamatay, nakita niya Panginoong Hesus. Doon sa kamatayan niya, nandun yung batang Saul. Batang-bata pa si Saul, na tatawagin din ng Panginoon. Siya yung magiging Pablo, the disciple of God. Pero nung panahon na yun, nung pinatay si Esteban, Saul pa lang ang pangalan ni Pablo. Nakikita niyo po ba nangyari? Doon sa Revelation, kung si Esteban yung unang pinatay dahil sa salita ng Panginoon, sa pagpapakilala niya. Kung makikita niyo po sa Revelation 6 verse 9 to 11, marami ng kaluluwa after that ang mga pinatay dahil sa Word of God na naghihingi ng justice.
Pero sabi ng Panginoon, maghintay kayo sapagkat marami pang papatayin. Marami pang papatayin ng mga lingkod ko dahil sa pag-share ng gospel. Tayo bilang mga Kristiyano, hindi naman natin na sinasabi na, sige Panginoon, lalabas na kami kasi ito yung kagustuhan mo, kahit mamatay na kami dun. No. Alam natin ang ibig sabihin ng Panginoon, na maging matapang na tayo. Tulad ni Moises. Sabi ni Moses, kung dadali mo kami doon, kung hindi mo naman kami sasamahan, wag na lang Panginoon. Pero kung dadali mo kami doon, samahan mo kami. Tulad dito ng pag-utos sa atin ng Panginoon to share the gospel in the public sa mga unbelievers. Kung may calling sa'yo, ibig sabihin yan, sasamahan ka niya. Hindi ka niya tatawagin kung hindi ka niya sasamahan. Ang gusto lang ng Panginoon is mag-surrender ka to answer His calling. Sasabihin mo, hindi po ako maalam sa salita ng Panginoon. Alam niyo po ba, ang isa sa pinakamaganda na gamitin sa soul winning is your personal testimony. Hindi naman ibig sabihin na pag magsalita ka na sa public o mag-share ka sa katrabaho mo, sa kamag-anak mo na unbeliever, is kailangan mo nang mamatay. Like our brother Charlie Kirk or ni Esteban, yung unang recorded na disciple na pinatay dahil sa pag-share ng gospel. Alam natin yan, na dahil sa pag-share natin ng gospel, haharap tayo ng persecution. Kahit nga sa kamag-anak natin, kahit nga sa binan natin, sa manugang natin, kahit sa kapatid natin, sa mga pinsan natin, sa mga angkel natin, mga tiyuhin natin na hindi pa nakilala. Tutuyain ka talaga. Sabi ng iba dyan, paano ako mag-share? Tapos, paano ako pag tinanong? Anong sasagutin ko? Tulad ni Esteban, because he is filled with faith in the Holy Spirit. Pag sinurrender mo ang buhay mo, let the Spirit talk. Ang banal na Espiritu ang magsasalita para sa iyo. Lahat na itinanong ng Panginoon sa puso mo, lalabas at lalabas yan. At magugulat ka na, bakit nakakayanan ko to? Hindi ako to. Ganon. At marirealize mo na ang banal na Espiritu ang nagsasalita para sa iyo. Alam niyo po ba? Itong pag-share ko rin sa inyo, hindi to madali. Hindi ko nga rin iniisip na dati gagawin ko to. Tulad din ni Esteban, ni Charlie Kirk. Umaharap na rin ako sa panahon na ito ng mga persecution. Pero I'm willing to take it. Just to glorify Lord Jesus, my God and Savior. Wala na akong pakialam kung anong sasabihin ng aking katrabaho o ng aking mga dating katrabaho. Wala na akong pakialam. Ang pakialam ko na lang ngayon is maibahagi ko ang salita ng Panginoon sa mundo. Sa abot ng aking makakaya. Kasi kung follower ka na ng Panginoon, sinasabi mo Kristiyano ka. A Christian is a follower of God. Kung follower ka niya, mag-uobey ka sa utos niya to share the gospel. Anong pag-share? Magtatanim ka ng binhi. Saan ka magtatanim? Sa puso ng bawat kaluluwa. Kasi yung puso ng bawat kaluluwa, parang matabang lupa. Marami pang tao sa labas na hindi pa matataba ang lupa. Diba? Alam natin yung parable about sa seed. May tinanim sa tabing kalsada, may tinanim sa batuhan, may tinanim sa dawagan yung thorns, may tinanim din sa matabang lupa.
Pag tinawag ka ng Panginoon, ibig sabihin, mayroon diyang kaluluwa sa labas na mayroon ng matabang lupa na kailangan ng taniman ng salita ng Panginoon, ng seed of word. Hindi kanya dadalhin sa labas to share the word sa taong hindi pa handa ang puso. Ang kailangan lang natin is magtanim ng binhi na yan, which is the word of God. At bahala na ang Panginoon magbago sa kanilang buhay. Mahirap manampalataya ang unbeliever sa Diyos na hindi nila narinig. Mahirap silang manampalataya sa Diyos na hindi nila nakikilala. At tayo, mga Kristiyano, nakakilala na sa Kanya at nakatanggap na ng salvation na mula sa Kanya, ay nararapat lamang na hindi natin ipagdamot ang pinarana sa atin ng Panginoong Hesus na kaligtasan. We have the responsibility, we have the burden to share the word of God. Huwag tayong matakot, mga kapatid. Kung meron ng nangusap sa iyong puso, sa iyong espiritu, to share the gospel, makmak ka lang. Ibukas mo lang yung bibig. Surrender to the Holy Spirit. At siya mismo ang magsasalita para sa iyo. Kung si Moises na bulol, hindi makapagsalita, pinasamahan siya ni Aaron, kay Aaron. Kung ikaw nakala mong walang kakayahan, alam niyo po ba ang ginagamit ng Panginoon ay yung walang mga kakayahan to humble yung mga nasa labas na alam nilang, nakala nila ay alam na nila ang lahat. Ginagamit ng Panginoon ang mga tao na akala ng sanlibutan ay walang kakayahan to humble yung mga tao na nagmamalaki, nagmamataas sa labas. Be like Stephen. Hindi naman ibig sabihin na magpapakamatay na tayo. Maging matapang tayo. Be bold. Dahil hindi nararapat na sarilin na natin ang kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon. Be like Charlie. Be like every souls na nasa Revelation chapter 6 verse 9 to 11 na nandoon na dinamitan ng puting balabal. Kasi kung babasahin niyo po sa Revelation 3 sa verse 5, he that overcome, the same shall be clothed in white raiment. Ang magtatagumpay ay dadamitan ng puting balabal. Tayo bilang Kristiyano, we must start to share the gospel. Hindi naman natin kailangan na i-encourage yung mga tao na yun to pumasok sa church natin or ano. Ang i-share natin is relationship with Jesus. Kasi ang totoo naman yan na hindi ang church ang magliligtas sa katauhan, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Tayo, bilang alagad ng Panginoong Hesus, servant of God, magsimula tayo sa kung anong kaya nating abutin. Sa ating asawa, sa ating anak, sa ating mga pinsan, sa ating kapatid, sa ating mga manugang, magulang, sa ating katrabaho, kaibigan. Isa sa magandang sharehan ng gospel, lalo na kung unbeliever, is yung mga best friend nyo. Kasi yung best friend nyo, kaaway mo nyo man, o nagkakantapuhan, hirap at ginhawan, nakakasama nyo yan. Mga kasama nyo sa trabaho, pasundot-sundot lang, masishare nyo sila ng gospel. O kahit dito sa Facebook, kung nagagamit ng kaaway
ang Facebook to share fake news, o share ng nagagamit ang Facebook to share ng kalaswaan o ang soft porn or porn o anuman, kasinungalingan gawa ng diablo, nagagamit ang Facebook. Tayo bilang Kristiyano na may mga Facebook page or Facebook account, why not use our Facebook accounts na magamit to share the gospel? Huwag kayong matakot o mahiya na pag nag-post kayo ng Word of God sa inyong mga Facebook wall, baka mag-comment yung mga kakilala nyo na, bakit ganyan ka na mag-post? Pastor ka na ba? No. May sabi rin sa Bible, diba, kung kinakahiya mo siya dito sa lupa, ikakahiya ka rin niya sa langit. Huwag natin ikahiya ang Panginoong Hesus dito sa lupa upang hindi niya rin tayo ikahiya sa harapan ng mga anghel. Kung nangusap sa iyo ang banal na Espiritu, kung nangusap sa iyo ang Panginoong Hesus, kung nangusap sa iyo ang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, surrender to it. Surrender to it, kapatid. Samahan niyo po ako sa panalangin na ito as we close this Bible study. Tayo po yumukod, ipikit ang ating mga mata. And let's pray to our Abba Father. Orabahanda yashibabakanda rabasenda dadahim babarabay. Kandaraba ando yashibako dayakan sibabakonda rabasenda dadahipa shibarabasabarabay. O Abba Father, salamat muli, Panginoon, sa pagkakataon na ito, Panginoon, na sa iyong salita, Panginoon, kami tinuruan mo na maging matapang, Panginoon, to share your words, Panginoon, to share the word of God, Panginoon, sa mga unbelievers, Panginoon. Patulad, Panginoon, ng mga kaluluwa, Panginoon, sa Revelation 6, chapter 9 to 11, chapter 6, verse 9 to 11, ng mga kapatid namin sa pananampalataya na pinatay, Panginoon, dahil sa pag-share ng Word of God. Abba Father, hindi man namin, Panginoon, hinihingi na kung kami lumakad sa labas ay mamatay na rin kami, Panginoon. Pero, Panginoon, pinapanalangin namin, Panginoon, na sa oras, Panginoon, nakaharapin na namin mga persecution, Panginoon, dahil sa pag-share ng Word of God, na kami maging handa at alam namin, Panginoon, sasamahan mo nga kami, Panginoon. Ano man mangyari sa labas, bigyan mo kami, Panginoon, ng katapangan, ng kalakasan, physically and spiritually, Panginoon. Na kami, Panginoon, ay mamuhay, Panginoon, like Stephen, Panginoon, na nagpakatapang, Panginoon, to share your word, Panginoon, sa Synagogue of the Freedmen, Panginoon, na nagtalumpati sa harapan, Panginoon, ng Sanhedrin, Panginoon, ng may buong katapangan na shinare, Panginoon, ang iyong gospel, Panginoon. Ama, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa mga kapatid ko, Panginoon, na makapanonood ng video na ito, Panginoon, kaming lahat, Panginoon, bigyan mo, Panginoon, ng pagkakataon na makapag-share, Panginoon, ng gospel, Panginoon, sa aming pamilya, sa aming asawa, sa aming mga anak, sa aming mga kapatid, sa aming magulang, binan, Panginoon, sa aming mga relatives, mahal sa buhay, sa aming mga katrabaho, Panginoon, sa aming community, Panginoon. Sapagkat marami nang kaluluwa, Panginoon, ang inihanda mo na, Panginoon, upang anihin, Panginoon. At nandito nga kami, Panginoon, willing, Panginoon, na humayo at mag-share, Panginoon, ng iyong salita. Abba Father, salamat muli sa pagkakataon nito. Lahat na iyong salita, Panginoon, patuloy mo itanim, Panginoon, sa pinakamalalim na bahagi ng aming puso. Na ito ang aming puso manatiling matabang lupa. Na ang aming isipan, Panginoon, patuloy na mapuno ng iyong mga salita. Na iyong salitang tinanim, Panginoon, ay magrema sa amin sa araw-araw. Aming may sa pamuhay, Panginoon, in Christ likeness nga, Panginoon. At lalong-lalo na, Panginoon, lahat ng sinalita mo na ipinangusap mo ni-reveal sa amin, Panginoon, ay amin nga maibahagi rin, Panginoon, sa aming kapwa, Panginoon. Abba Father, sa iyong lahat, Panginoon, ng luwalhati, papurit, pasalamat. Salamat, salamat, Panginoon. And may the love of the Father, the blessing of the Son,
and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us, now and forever. In Jesus' mighty name, our God and Savior. Amen and amen. We love you, Holy Spirit. We love you, Abba Father. We love you, Lord Jesus. Salamat muli sa inyong lahat. Salamat muli sa inyong lahat. Shalom, shalom, shalom. Kondarabasi babarabay. Shalom, shalom, shalom. God bless you all. God bless you all. Bye.